pong passage ay sobrang familiar sa atin, pare-pareho. Nakikita po sa Pilipos, Kapitulo 4, talatang 13. So, Philippians 4:13. Ang sabi po dito ay, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. So, pinagpala po tayo sa pagkabasa nagpala na po tayo dun sa, at lagi pong, for sure, ay every time na mababasa po natin itong passage na to ay feeling blessed na tayo. Kasi isa ito sa pinaka assurance, nagbibigay sa atin ng assurance sa ating buhay Kristiyano na pag may mga hamon, ito yung parang life verse natin. Kalimitan narinig po natin to pag may sa mga estudyante, pag may exam, I can do all things through Christ which strengthen me, sa mga competition o sa mga pangarap. Kasi parang sinasabi po ng talatang ito, ay kaya mo yan, mananalo ka. Pero yung mas malalim po kasing background ng passage na yun, nung special na verse na yun, ay hindi tungkol sa, hindi siya tungkol sa tagumpay o tagumpay na panlabas. Kaya kung yung karamihan po na nakikita kong gumagamit nito, parang minsan wrong context ang kanilang ginagaan na pagkagamit. Kasi kung sa panlabas lang na tagumpay natin ito patutungkol, parang mababaw. Pero ang pinakamalalim na dahilan po kasi nito yung lakas na panloob na nanggagaling kanino? Kay Jesus Christ o kay Kristo upang harapin ang anumang kalagayan sa buhay. Kasi alam naman po natin kung sino sumulat nito, di ba? Si Apostol Pablo. Sinulat niya ito habang siya ay nasa bilangguan. So hindi siya nasa komportabling sitwasyon. Siya ay naghihirap, kulang at saka inuusig. So kung ikukumpara kay Pablo, iba yung kay Pablo kasi talagang mas tino-torture si Pablo. Tapos may sakit pa si Pablo nung nakakulong siya, si Apostol Pablo. Kaya yung pahayag po ito, ni Pablo na to ay hindi kayabangan kung tutuusin. Hindi siya pagyayabang, kundi isang patotoo. Kung titingnan po natin dun sa verses 11-12 na prior dun sa passage, sa verse na to, napatunayan po ni Pablo itong natutunan niya itong mga bagay na to at nakakuha siya ng kagalakan. Makikita po, nagkaroon po siya, natutunan niyang masiyahan o magalak sa kasaganaan, sa kakulangan, sa kabusugan at sa kagutuman. So ito pong unang point dito ay lakas sa panahon ng kakulangan. Ito yung makikita po natin sa passage na to. So ibig sabihin lang po nito, ang lakas na ibinigay ni Kristo ay hindi lang para umangat tayo sa ating buhay. Yung lakas na binibigay ng Panginoong Kristo. Kundi para manatiling matatag tayo kahit kapos. Kung titingnan po natin yung testimony ni Apostol Pablo. So yung lakas na yon ay hindi para tayo parang sabihin na magically may power tayo. Hindi. Lakas na nagbibigay ng kasiguruhan. Ito nga po, natutunan ni Apostol Pablo yung kagalakan sa kabila ng mga bagay na to. Kaya magandang tanong po sa atin dito ay, kapag kapos ka ba sa pera, lakas o suporta, ay nanluluma ba tayo agad? Yes! Mahirap pag walang pera talaga, di ba? Pero bilang mga Kristiyano, saglit lang siguro nanlulumo tayo. Wala akong pera, pero gagawa tayo ng paraan sa tulong ng Panginoon. Di ba? Kasi tayo ay merong pagtitiwala or trust. Kasi si Kristo ang lakas natin upang hindi tayo madurog sa kakulangan.
Kasi yung pag wala po tayo kay Kristo, wala tayong pananampalataya, madudurog talaga tayo sa kahirapan ng mga nararanasan natin, kahirapan ng pagdadaanan natin o pinagdadaanan. Kaya ito yung lakas sa panahon ng kakulangan, yung lakas na binibigay ng ating pong Diyos. Pangalawa ay lakas sa panahon ng paghihirap. Kasi ang buhay ng Kristiyano po ay hindi siyempre ligtas sa sakit at problema. Kagaya nga po nung two Sundays ago si Doc ay nag-testimony, 2 Sundays ago ba yun? Sabi niya, kahit doktor ako, nagkakasakit ako. Kasi hindi nga ligtas, kahit doktor ka pa, hindi tayo ligtas sa sakit, sa pagsubok sa pamilya, problema sa kalusugan, pagod sa ministeryo o trabaho sa mga manggagawa at yung mga pandalamig ng iba. Pero dahil nga po dito sa testimony ni Pablo sa Philippians 4:13, ito po ay paalala na may lakas tayong mahuhugot kay Kristo upang magpatuloy kahit mahirap, kahit masakit. Katunayan lang po ng buhay Kristiyano, hindi po inaalis ng ating pong Panginoon ang pagsubok, pero binibigyan po tayo ng lakas para malampasan ito. So ito po yung Philippians 4:13. So yun po yung pangalawa. Pangatlo, lakas upang sumunod. Ang mga utos po kasi ng Diyos, sa totoo lang ay in reality ay mahirap sundin. Katulad po ng magpatawad kahit nasaktan ka, magpakumbaba kahit tama ka, maglingkod kahit pagod. Di ba, Pastor? Manindigan kahit mag-isa ka sa sarili mong lakas, mahirap talaga. Pero sabi ng talata, sa pamamagitan ni Kristo. So, ibig sabihin po nito, ang lakas ay hindi galing sa ating willpower, o sa sarili natin, hindi po, kundi sa relasyon natin sa ating pong Panginoong Yesus. So, yung lakas natin ay pwede natin makuha sa pagsunod. Nakagaya ni Pablo, sumunod siya hanggang sa huli, doon niya nakuha yung kanyang kalakasan kahit mahirap. At pang-apat, ano pang lakas ang pwede natin makuha? Lakas na nagmumula sa pakikipag-isa kay Kristo. So paano po nito pinalalakas paano po tayo nito pinalalakas? So, pinalalakas po tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang presensya. So, lagi pong present sa atin ang Panginoon, si Kristo. Kaya hindi po tayo mag-iisa o hindi tayo nag-iisa sa kahit anong laban. Di ba? Pangalawa, sa pamamagitan ng kanyang salita. So, example na nga po ito sa Philippians 4:13. Kasi ang pangako po niya ay nagbibigay ng tibay ng loob. Pangatlo, sa pamamagitan ng panalangin, na gaya ng ginagawa natin every week or every day or every minute ng buhay natin. Dito natin na ipapasa ang bigat ng puso. So yung pakikipag-usap kasi talaga nakakabawas po ng bigat, di ba? Kaya napakaganda, napakasarap sa pakiramdam na mayroong makikinig sa iyo. Sa relasyon natin, minsan, kailangan natin, or sa ating community, or may kaibigan tayo, or sino man, anak, or kapamilya, minsan gusto lang natin na makikinig sila at nababawasan yung bigat, di ba, Pastor? Kaya na to. So, ganun din sa prayer. So, kung ganun ang mindset natin sa prayer, sabihin lang natin, at for sure, sabi nga dito, na ipapasa natin ang bigat ng puso. At pang-apat, sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, siya ang nagbibigay kapangyarihang magtiis at magpatuloy. So, makikita lang po natin dito na wala pong nagsasabi dito na sa sarili mong lakas, sa sarili mong kakayanan, hindi. Mula nang nanampalataya po tayo kay Kristo, lahat na ito ay sa tulong niya, sa pamamagitan ng kanyang lakas, sa pamamagitan ng gabay, tayo
ay nakapagpapatuloy. So parang ano lang po yan, parang cellphone or parang tab. Ano po? Kahit gaano kaganda, kamahal ang inyong cellphone, pag nalobat yan, wala yung silbi. Di ba? Kailangan natin i-charge. So, ganito rin po tayo. Kapag hiwalay po tayo kay Kristo, manghihina tayo, manghihina. Pero kapag tayo ay nakakabit kay Kristo, magkakaroon tayo ng lakas. Maro-recharge tayo. Kaya kapag dumaan po tayo sa linggong ito o sa mga susunod na araw o sa mga susunod na panahon ng matinding stress or problema sa pamilya, sa bulsa, emosyonal na pagod, lagi po natin daw alalahanin na hindi po natin kailangang kayanin mag-isa. Ano po? Kaya sabihin po natin sa ating panalangin, Panginoon, mahina ako, pero ikaw ang lakas ko. Kaya nga po, sabi sa Philippians 4:13, at isipin po natin ang Philippians 4:13 ay, again, hindi po siya, lisensya para gawin lahat ng gusto mo. Kasi yun na nga yung sinasabi ko sa umpisa na wrong context minsan na I can do all things, tas mambubugbog. Mali yun. Kaya parang sala nga yun. Naalala ko yung sa boxing ginamit. Hindi si Pacquiao si Holyfield ba or sino yung Christian na heavyweight dati. Philippians 4:13 pero nabubugbog siya. Hindi po natin ito lisensya para gawin yung gusto natin. Sa halip, ito po'y paanyaya upang harapin ang lahat ng ipinahintulot ng Diyos na may lakas na galing po sa Kanya. So, iiwan ko po para sa ating lahat, ang sabi po dito ay, hindi mo kayang gawin ang lahat sa sarili mong lakas. Sa halip, ito ay sa pamamagitan ni Kristo, may lakas tayong harapin ang lahat. So, sana po na-encourage po tayo. In Jesus' name.